Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Mayo 24, 2025. Ngayong araw ay naghahatid ng isang banayad na paalala. Ang iyong pagiging sensitibo, na isa sa pinakamalalakas mong katangian, ay maaari ring maging isang anino na bumabalot sa iyong mga iniisip at kilos. Ang katangiang ito ay parang ilog, malalim, malakas, ngunit may kakayahang maging tahimik at mailap. Sa bawat tibok ng iyong damdamin, may dalang mensahe ang universo. Huwag mong itago ang nararamdaman mo, sapagkat sa pagyakap sa iyong pagiging totoo ay naroon ang daan tungo sa kalayaan. Sa Mayo 24, habang lumilipas ang mga oras ng araw na ito, pinapayuhan kang maging bukas sa nararamdaman mo, hindi upang mapinsala ka, kundi upang mas maintindihan mo ang sarili mong katauhan. Ang discomfort o hindi komportableng damdaming maaaring lumitaw sa araw na ito ay hindi isang hadlang kundi isang paanyaya na masusing tingnan kung ano ang nagpapabigat sa iyong loob. Maglaan ka ng ilang minuto upang magnilay. Anong mga emosyon ang tila paulit-ulit na bumabalik sa iyong puso? Anong mga alaala o sitwasyon ang nagpaparamdam sa iyo ng bigat o pangamba? Sa halip na itaboy ang mga ito, hayaang ang bawat isa ay magsilbing guro. Tandaan, Cancer, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa tapang na tanggapin ang sariling kahinaan. Kapag pinili mong yakapin ang iyong pagiging maramdamin, binibigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na mamuhay ng totoo at may layunin. Sa ilalim ng impluwensya ng enerhiya ng Taurus, nababalot ng mapag-arugang damdamin ang iyong tahanan at personal na espasyo. Parang hinahaplos ng malambot na simoy ng hangin ang bawat sulok ng iyong mundo. Ngayong araw ay magandang pagkakataon upang pagandahin at pagaanin ang iyong kapaligiran, maglinis ng kwarto, maglagay ng mga bulaklak sa mesa, o kaya'y magsindi ng kandila na may mabangong aroma. Ang ganitong mga simpleng gawain ay nagbubukas ng puso at isipan sa kapayapaan. Tandaan mo, ang isang kalmadong kapaligiran ay nagbibigay daan sa kalmadong pag-isip. Ito ay mahalaga para sa iyong emosyonal na balanse. Ang iyong bahay ay hindi lamang espasyo ng pananatili kundi refleksyon ng iyong kalooban. Kapag magulo ang paligid, madalas ay ganoon din ang loob mo. Kaya ngayong araw, isaalang-alang ang paggawa ng maliliit, ngunit makabuluhang pagbabago sa iyong tahanan. Mag-ayos ng iyong higaan, linisin ang mga sulok na matagal nang napabayaan, at bigyan ng pansin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Sa ganitong paraan, nililikha mo ang isang sagradong lugar kung saan maaari kang huminga, magpahinga, at muling makipag-ugnayan sa iyong sarili. Ang di inaasahang mga posibilidad ay tila nakatambay lamang sa mga tahimik na bahagi ng iyong araw, naghihintay na mapansin mo sila. Ang mga oportunidad ay hindi laging dumadating sa anyong malaki o engrande. Minsan, ito ay isang simpleng tawag mula sa isang kaibigan, isang imbitasyon na lumabas ng bahay, o kaya'y isang biglaang ideya na magbago ng routine. Hayaan mong ang spontaneity, ang kapangyarihang lumihis sa inaasahan, ang magdala sa iyo ng mga bagong karanasan. Minsan, sa mga hindi planadong hakbang natin natatagpuan ang mga sagot sa matagal ng mga tanong. Ngayong araw ay isa ring napakagandang pagkakataon upang ilabas ang mga sikreto o damdaming matagal mo nang ikinukubli. Maaaring ito ay mga salita na matagal mo nang gustong sabihin, o mga katotohanang pilit mong tinatago, hindi dahil gusto mong manloko, kundi dahil natatakot kang masaktan o masaktan ang iba. Ngunit sa pagharap sa katotohanan at pagbubukas ng iyong damdamin, nagkakaroon ka ng kakayahang pagalingin ang iyong sarili. Hindi madali ang humarap sa mga bagay na matagal mong inilalagay sa ilalim ng banig ng iyong kamalayan. Ngunit ang paggawa nito ay isang hakbang tungo sa emosyonal na paglaya at espiritual na pag-unlad. Ang pag-amin sa sarili mong katotohanan ay hindi isang kahinaan kundi isang kapangyarihan. Sa pagbubukas ng iyong puso, binibigyan mo ng pahintulot ang ibang tao na mas makilala ka, mas maunawaan ka, at mas mahalin ka sa kabuuan mo. At higit sa lahat, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong muling mabuo sa paraang mas totoo, mas malalim, at mas makabuluhan. Kung may mga kaibigan o kapamilyang pinagkakatiwalaan mo, ito ang panahon upang maging bukas at tapat sa kanila.
Sa pagbabalik sa enerhiya ng Taurus, pinapaalalahanan kang magpakasaya sa mga simpleng bagay na madalas ay hindi natin nabibigyang halaga. Isang tasa ng mainit na tsaa habang umuulan, isang masarap na pagkain, o isang maikling paglalakad sa ilalim ng araw, ito ang mga maliliit na himala ng araw-araw na buhay. Ang mga ito ay hindi lamang nagbibigay aliw kundi nagpapaalala na ang kagandahan ay laging naroroon, basta't bukas ang ating puso na makita ito. Sa bawat hakbang na ginagawa mo ngayon, maging ito man ay isang simpleng gawaing bahay o isang malalim na pakikipag-usap, alalahanin na ikaw ay lumilikha ng mga sandaling nagbibigay saysay sa iyong paglalakbay. Hindi mo kailangang magmadali. Ang bawat sandali ng pagkaantala, pagdadalawang isip o pagninilay ay bahagi ng isang mas malawak na larawan ng iyong paglago. Maswerteng kulay para sa araw na ito ay lilang lavender, isang kulay na sumisimbolo ng kapayapaan, espiritual na lakas, at panloob na pagkakabalanse. Magsuot o gumamit ng kulay na ito sa iyong paligid upang maramdaman mo ang enerhiya ng tahimik na lakas at kagaanan. Ang maswerteng numero mo ngayon ay 7 at 12. Isulat ang mga numerong ito sa iyong journal o isama sa iyong affirmation upang mapalakas ang iyong intensyon para sa araw. Ang maswerteng gawain ay ang pagsasaayos ng iyong paligid, paggugupit ng halaman, pag-aayos ng kabinet, o simpleng paglilinis ng mesa. Ang mga aktibidad na ito ay maghahatid ng linaw sa isipan at kagaanan sa damdamin. Sa pagtatapos ng araw na ito, Cancer, tandaan na ikaw ay nasa gitna ng isang personal na revolusyon, hindi isang revolusyon ng kaguluhan kundi ng kapayapaan. Ang pagbabago na hinahanap mo sa labas ay nagsisimula sa loob. Kapag pinili mong tanggapin ang iyong pagiging sensitibo, kapag pinili mong itapon ang bigat ng mga sikreto at yakapin ang ginhawa ng kasalukuyan, ikaw ay lumalakad sa landas ng tunay na paghilom at pagmamahal sa sarili. Ang payo para sa iyo ngayon ay ito, huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng tahimik na sandali. Sa katahimikan, naririnig natin ang ating sarili. Sa kalmadong paligid, nahahanap natin ang lakas na hindi natin alam na taglay natin. At sa bawat pagpiling maging totoo sa sarili, pinapalaya natin ang ating kaluluwa mula sa mga tanikala ng takot at pag-aalinlangan. Sa paglalapat ng iyong mga mata mamaya, magpasalamat ka sa lahat ng emosyon na naramdaman mo ngayong araw. Mabigat man o magaan, ito ay mga paalala na ikaw ay buhay, naririto, at patuloy na lumalaban. Ang araw ng Mayo 24 ay hindi lamang basta lumipas, ito ay naging saksi sa panibagong yugto ng iyong paglalakbay tungo sa pagiging mas buo at mas matatag na ikaw. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo